Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. Sa mga nag-request ng video na to guys, kung paano mag-apply ng maternity notification or MAT1 and paano mag-apply ng maternity application or MAT2 sa bagong system ngayon ni SSS Online. Okay, so pinakauna mong gawin guys, mag-login ka sa iyong SSS Online account. So pwede tayong pumunta sa Google, i-search natin ang SSS Login. At ito ang kanilang SSS portal, i-click po natin ito. And dito, kailangan mong i-enter ang iyong user ID and your password and click sign in. And dito naman guys, ay magbibigay ng one-time PIN or OTP si SSS sa iyong mobile number. So make sure po na ang iyong mobile number is updated with SSS. So i-click nyo lang itong get PIN. And once na ma-receive nyo ang OTP from SSS, i-type nyo po dito siya sa box and i-click nyo ang login. And then lalabas itong data privacy notice, scroll down nyo lang and i-click nyo ang box na I agree. And mapupunta tayo dito sa ating dashboard. Ang una nyong puntahan is i-click nyo po itong benefits. And then i-click nyo itong maternity benefits. So makikita nyo dito, merong icon ng maternity notification, sumunod ang maternity application. Itong maternity notification, ito yung MAT1. Itong maternity application, ito yung MAT2. Okay? So itong maternity notification guys or MAT1, ibig sabihin po nito, nino-notify nyo lang sa SSS that you are pregnant. Okay? So hindi po problema dito kung magkaiba ang month ng inyong date of delivery sa MAT1 at MAT2 kasi ang pabasihan naman nito ni SS guys is yung MAT2, yung final application nyo talaga kasi nandun yung mga supporting documents. Okay, again, ang MAT1 is just a notification kay SSS that you are pregnant. Okay, so dito sa MAT1, hihingiin sa inyo ang expected date of delivery. So, ipipill up nyo to guys. And then makikita nyo dito merong katanungan, do you want to allocate a portion of your maternity leave credits? So, sa mga babae dyan na gustong mag-allocate ng paternity leave sa kanilang mga partner or kaya kung sino man po yung relatives na kasama nyo pong mga anak, no? Kung sino yung bibigyan nyo ng alokasyon. So, ako, hindi ko siya lalagyan. I-click lang natin itong no. I want to avail the full SSS maternity benefits. Okay? Kasi kapag lalagyan mo siya guys, kapag mag-yes ka, may mga details dito na kailangan mong i-fill up ha. Itong number of days, last name, first name, middle name, and then your relationship doon sa iyong bibigyan ng alokasyon. Okay? And then i-click nyo na po ang next. So dito, i-click nyo lang itong box na I agree and then i-click nyo ang next. And then yan, done na. Ibig sabihin, nakapag-notify na kayo kay SSS ng inyong maternity. So, you have successfully submitted your maternity notification to SSS on ganitong date. And may marireceive din po kayo nito sa email nyo guys. Same notification. Okay? So, kapag nanganak na kayo, mag-apply na kayo ng MAT2 or maternity application, same pa rin, pupuntahan nyo yung benefits, tapos maternity benefits, and then dito kayo guys sa pangalawa, itong maternity application. So dito sa maternity application, lalabas to guys yung important reminder, scroll down nyo lang yan, tapos dito na ilalagay nyo na ang date of delivery or date of miscarriage nyo, tapos number of pregnancies, tapos click nyo ang next. So dito sa type of delivery, live birth ba, solo parent, with allocated leave credits. No, so pipili kayo dyan guys. For example ako, ang ipipiliin ko lang is the live birth. And then disbursement account, pipili ka rin. Tapos meron ditong box guys na already separated from employment. If yes, i-click mo lang tong box. Kapag i-click mo yung box guys, meron ditong select employer. Pipili ka rin ng employer kung saan yung last na employer mo. Okay, for example, yan yung sa akin. Tapos, matik na yan, ang employer ID number lalabas naman dyan. Dito sa date of separation, ayan, lalagay nyo kung kailan kayo separated sa company na yan. Okay, ito yung bago ngayon guys sa system ni
SSS for maternity application. Pero kapag hindi naman po, i-uncheck nyo lang itong box na to, wag nyo nang i-check. Okay? And then, i-click nyo ang next. And then dito guys, makikita nyo attach readable colored image, JPEG or PDF format. Maximum file is 3 MB. So, dito ang kakailanganin na proof of child's birth. So, dito, i-click, ito nakikita nyo to guys, PDF. Kung naka-PDF, ito yung PDF ang i-click nyo. Pag naka-JPEG naman, ito yung JPEG ang i-check nyo. Okay? Kapag click nyo yan, ibabrowse nyo na ngayon yung file ng proof of child's birth. Pag na-upload na yan, i-click nyo ang next. Tapos dito muna makikita guys, ito sa number of days, di ba normal delivery yung nandoon sa akin, so 105. Tapos estimated amount of benefits, lalabas na rin dyan. Okay, tapos scroll down nyo lang. Dito, sa certification, i-check nyo lang ang I-certify. And then, next. And then, done. So, ganun lang siya kadali. So, kapag done na siya, ayan, you have successfully submitted your maternity benefits application to SSS. May marireceive din po kayo nito sa inyong email. Okay? So, may note sila dito, we will start processing your claim upon receipt of the confirmation from your previous employer or after 12 calendar days from the date of this email, whichever is earlier. So, ayan. And then, dito guys sa maternity application, pag babalikan yung maternity application button guys, dito sa inquiry, makikita nyo na yung status ng inyong maternity application. For example, ito, in progress. Okay, so yun lang guys. Kung nakakatulong sa inyo ang video na to, please don't forget to like this video and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.